Alright, so ngayon po ay tayo po magsimula. No? Ang title ng ating mensahe ay Called to Blessing, Amending Relationships and Be Blessed. So matatandaan po natin, so review po tayo, no? Nung nakaraang Sabado sa ating gawain, tayo po ay nagsimula ng ating series sa buwan na ito patungkol po sa pagiging blessing or blessedness. No? So blessed life. So nandun po tayo ngayon at ngayon, nung last week po ay ating napag-aralan yung talagang blessing ng Panginoon kay Abraham, no? Na siya inlahi po through him, darami po ang mananampalataya ng mga anak na sa Israel, nasasampalataya sa Panginoon. Pangako ng Panginoon 'yan. At yung blessing din na napag-aralan din natin, naunawaan din natin, ay ito din ay patungkol sa material na bagay, sa finances, at hindi lang yun, no? Sa lahat ng ibinigay sa atin ng Panginoon, yung pagpapala. At the same time, napag-aralan din po natin yung Beatitudes, no? Yung sa Book of Matthew last Saturday. Kung matatandaan po ninyo, blessed are in the poor in the spirit. So kung natatandaan niyo po lahat ng yon, so lahat po ay ating yun diniscuss po last week. So ngayon naman, ang title po ng ating mensahe ngayon ay pagpapala ulit, mga kapatid. Pero sa area ng relationships. So sabi dito, we are called to blessing. Bakit po kaya ganun? No? So basahin po natin ang ating teksto sa 1 Peter chapter 3 verses 8 to 12. Ayan, verses 8 to 12. So typo lang po yan na 11 pero hanggang 12 po tayo. So galing po sa New King James Version. Called to blessing. Verse 8. Finally, all of you be of one mind, having compassion for one another, love as brothers, be tender-hearted, be courteous, not returning evil for evil or reviling for reviling, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. Then sa verse 10, for he who would love life and see good days, let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Let him turn away from evil and do good. Let him seek peace and pursue it. Then sa lating last verse, for the eyes of the Lord are on the righteous, and his ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against those who do evil. Let's pray po, mga kapatid. Salamat, Panginoon, sa iyong mga mensahe, sa iyong salita, Panginoon. Anoint me, O God, Holy Spirit, as your mouthpiece ngayong gabing ito, Panginoon. Pagpalain mo ang aking mga bibig na maglalabas po na galing mula sa iyong mga salita, O God. At iyong mga salita ang siya magpabago sa amin from glory to glory. At ihanda mo rin po at iakay mo pa rin, Panginoon, na ang mga kapatid po na wala dito. We thank you, Holy Spirit. We thank you. Take over of this message. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. So yun po. So called to blessing, amending relationships, and be blessed. Meron po akong tanong sa inyong lahat. No? Kamusta po ang relasyon natin sa ibang tao? Okay, ulitin ko po Kamusta ang mga relasyon natin sa ibang tao? Una, sa ating pamilya. Pangalawa, sa body of Christ. Ito po, sa fellowship na to, sa bawat isa, sa mga simbahan na kinabibilangan natin, kamusta po tayo? Okay po? Kamusta naman po tayo sa mga unbeliever? Ano yung nakikita nila sa atin? Okay ba tayo sa kanila? Kamusta po? No? So ating pong sasagutin yan ngayong gabi. So alam niyo po, mga kapatid, meron pong isang katotohanan ayon sa pag-aaral. Alam niyo po ba, marami tayong mga suliranin o mga problema na kinaharap araw-araw. Tama po ba? Amen po ba doon? Pero ayon lumalabas po sa pag-aaral, most problems are people problems.
most problems ibig sabihin, majority ng problema nating mga tao sa mundong ito walang iba kundi patungkol sa relationships. Okay? Yan po ay ayon sa pag-aaral ni Dr. Mark Leary. Mapapansin din po natin, meron pong 10 top 10 reasons bakit nagkakaroon ng mga problema o relationship conflicts. No? Mabasa natin sa psychology, today.com, verywellmind.com, ito pong 10 ito. Una, communication. So dahil sa communication, merong misunderstandings, walang klaro o malinaw na komunikasyon. Dahil doon, nagkakaroon ng conflict. Pamilyar po ba? Sa mga asawa ninyo, sa pamilya ninyo, maging sa church. Pamilyar po ba? May lack of communication ba? At maging sa workplace or maging sa unbeliever. Next, trust and jealousy. Ito po, merong issues daw patungkol sa pagtitiwala, may trust issues, selosan, saka possessiveness, no? Which is yung palamangan, pa-competition. Meron ba nun sa church din? Okay. Next, partner personality habits. Ano yon? Differences in habits, behaviors, and personality traits can lead to disagreements. So imagine mga kapatid, no? Alam naman natin, tayo po, ito na lang, tayo po ay mga Kristiyano, patungkol sa mag-asawa, kahit po sabihin na yan po ay Christian o godly o pangasawa po ninyo, o kahit hindi mag-asawa, meron pa ring iba-ibang habit ang bawat isa. Iba pa rin ng lalaki, iba pa rin sa babae. Minsan doon po nagkakaroon ng conflict. Pati po patungkol sa sexual issues, ito po sa may mga mag-asawa, nakalagay dito discrepancies in sexual desires or withholding intimacy and create tension. Paano pag ayaw ni Mr., ayaw ni Mrs., di ba? So, sa mga panahon na yon. So nagkakaroon po ng mga conflicts sa relationships. Na ayaw niya pa mag-anak, gusto niya pa mag-anak. Meron pong mga ganun. Yung iba na sa kabilang bahay, mga ganyan po. Next, household chores. Ito, siyempre, mga bago mag-asawa or matagal na mag-asawa. Ako nakikita ko sa nung lumalaki kami, no? Minsan nag-disagreement din sila ng nanay papa ko, no? Nanay tatay ko. So there are disagreements over chores, cleanliness, and responsibilities but sa bahay. Next, 6, finances, no? Siguro ito talagang top 1 no sa pamilya. Top 1 na po na na problema, no? Money related conflicts, budgeting and spending habits. So lumaki din naman ako na nakikita ko minsan di nagkakaunawan ng aking nanay ko at tatay ko. At the same time, lumaki din ako na hindi nagkakunawaan din ng mga kapatid ng tatay ko patungkol sa mga pera-pera na yan, mga pamana-pamana. Talagang hindi talaga nauubos no? Finances. Next, decision making. Clashes over major life decisions or day-to-day choices. So iba yung decision nito, iba yung decision nito. For example, sa church naman, iba yung decision ni pastor, iba yung decision ni elder, nagka-clash, no? So kaya the wonder minsan may iba't ibang mga churches nabubuwag eh. Next, role expectations. Unmet expectations about roles and responsibilities. Siguro ito ay kadalasan sa trabaho. Madaming nag-resign, toxic naman ang manager na to, toxic naman ang boss na to, ganyan. So hindi ito yung gustong trabaho ko. So there were role expectation, kaya nawawala ng teamwork. Next, screen time. Disagreements about technology use and screen time. So ito ay applicable lalo sa henerasyon naman natin ngayon, lalo na sa alpha generation. No? Paano kung gusto ng tatay, ganito, okay lang sa kanya, mag-Facebook siya dyan, mag-ano siya dyan. Pero sa nanay naman, ayaw naman. So doon nagkakaroon ng disagreement sa pagpapalaki sa anak, no? Pagdating sa technology. Next, time management. Struggles with balancing time for each other individual pursuits. Actually, sa lahat naman to eh. For example, sa sa mag-partner or sa mag-asawa, sa pamilya. So, wala nang oras sa bawat isa. Ano ba talaga ipupurso? Ano ba talaga ang goal? Ano ba talaga ang priority? No, sa mundo naman natin, makikita natin yung kadalasan nakikita natin na problema, no, na mga maagang nag-asawa, so hindi maiwan-iwan yung barkada, mga ganun. So, walang pagbabalance. Ano ba yung priority?
So lahat ng ito mga kapatid, yung top 10 na to, ay I guess 'no, ayon sa pag-aaral, ito naman ay nararanasan po natin sa lahat ng area ng sa kung nasaan man lugar tayo. Kung sa family man 'yan, na simpleng magkaibigan, sa trabaho, at maging sa church po mga kapatid. So, balikan po natin ang title natin, mensahe, Call to Blessing. Tayo daw po ay tinawag na pagpalain. Pero, kaya ako natanong sa inyo kanina, paano ba natin marireceive yung pagpapala kung hindi ayos ang mga relasyon natin? Okay po? Hindi ayos ang mga relasyon natin sa bawat isa. Patungkol patungkol sa isang relasyon ng mag-asawa, sa work natin, sa mga unbeliever, nakikita na Kristiyano tayo, at higit sa lahat, tayo mismo na mga Kristiyano kung tayo ay mismo nagkakagatan. Paano tayo makakaasa na tayo ay pagpapalain ng Diyos sa gawaing ito o sa calling na ibinibigay ng Diyos sa atin? Calling maging nanay, calling maging anak, calling maging boss, supervisor, calling maging manager, calling maging pastor, calling ng mga awit, calling maging usher sa church. Ano man yan, hindi natin marireceive talaga yung lubos-lubos ng pagpapala ng Diyos kung sira ang ating mga relasyon. So ano ba yung dapat natin gawin mga kapatid? Na since tayo pala tayo pala itinawag ng Diyos na pagpalain, 'di ba? So ano ba yung dapat natin gawin? So ito sa First Peter, makikita po natin dito yung yung isinulat na ni Peter na ano ba yung dapat natin gawin. Sa verse 8, mabasa po natin na finally all of you be of one mind. So ibig sabihin, ang una nating punto is magkaroon po tayo ng pagkakaisa, unity, mga kapatid. Hindi katakataka sinabi nga ni Paul, sinulat niya sa Corinthian Church na sa 1 Corinthians 1:10. Sabi niya dito, I appeal to you brothers and sisters in the name of our Lord Jesus Christ that all of you agree with one another in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be perfectly united in mind and thought. Ulitin ko po, perfectly united in mind and thought. Okay. So, tignan po natin, di ba ang konteksto naman ito na kaya ito isinulat para ito sa mga believers. No? So, para ito sa mga believers na magkaroon ng pagkakaisa sa pananampalataya. So, kailangan daw, wala daw po tayo mga division. So, ang unang dito, kamusta na ba ang ating kinabibilangan na church na gawain o maging ito? Kumusta na ba ang ating mga relasyon sa bawat isa? Watak-watak ba tayo sa pag-iisip, sa goal natin, sa hangarin natin? O isa yung goal natin bilang mga Kristiyano? Sa entire na paglilingkod ko po sa Panginoon, I have seen ministries na iba-iba pala ang mga hangarin. Yes, ito yung goal ni pastor o goal nila elders. I have seen yung mga yung mga hindi nakikita ng ordinaryong members, no? Na naisip ko, napatanong ako, kung ang nasa itaas ay hindi nasa leadership position ay hindi na magkaisa, paano pa kayo yung mga membro? Alam niyo kaya hindi katakataka na talagang inaatake ng kaaway yung mga leaders, no, yung mga shepherds, yung mga pastor, yung mga elders, yung mga nasa taas para mabuwag at magkaroon ng mga division sa church. I remember meron din ako mga kinabibilangan at na-handle ko na ministry na minsan ako din yung fault, no. Aminado ako diyan. At ako ay itinuwid naman ng Panginoon na meron pala na ang yung isang maliit na bagay na pagkakaiba kumbaga sa prinsipyo, sa paniniwala, sa dapat gawin. At yun ay pag lumaki, nanganganak yun na parang anay. Alam niyo po yung anay, nakakita na po kayo, no? Alam niyo kung uso yun, alam ko uso yung sa mga trabaho noon, yung union. Alam niyo po union. Pag may isa dyan
Tapos yung isa diyan, may nag-recruit ng isa pa. Tapos nagsabi, ay ganito, ay ganito, ay ganito, ay ayoko diyan. Ganyan naman yung mga yan. Napaka ano, ganyan ganyan. So doon po nagkakaroon ng pagkabuwag-buwag at division po. At yun na po ang nagkaroon ng pagkahati-hati, pagkabaha-bahagi sa simbahan. So ito pong ano na to na crucial po ito sa atin, no? Na maibalik po tayo doon sa kalagayan ng pagkakaisa. Paano tayo paniniwalaan ng mundong ito kung tayo mismo hindi tayo matatag sa relasyon natin, wala tayong pagkakaisa. Wala tayong same na hangarin na kunwari i-share ang gospel, 'di ba? Kung lahat kunwari, I remember may isang pastor na ako na sinibilangan noon na kung walang humahayo, isa lang humahayo, lahat ay taga pakintab lang ng upuan. Ano lang mangyayari kung walang mag-volunteer? Kung walang unity patungkol sa paglilingkod. Walang nag-share ng gospel. Ano to, simba uwi na lang? Alam niyo po, mga pag ganun na nangyari, it will be a dying church. Kaya I have seen ministries at mga churches na personal experience ko na hindi lumalago at mga nabasa ko, mga na-research ko, na panood ko sa mga balita, mga nawasak na mga ministry at churches dahil po sa walang pagkakaisa. Napakahalaga po nito, mga kapatid. Napakahalaga po ng pagkakaisa. Next, having compassion for one another. So, at be tender-hearted. Kung titignan po natin yung Greek word for be tender-hearted, for the word tender-hearted sa Greek word po ay sing lang po ng compassion siya. So kaya I highlighted yung having compassion for one another and be tender-hearted. So ano ba yung compassion? God is calling us hindi lang magkaroon ng pagkakaisa, but magkaroon ng compassion. Dito po sa bawat isa, ano ba yung compassion? Putting your shoes on your brother or sister's shoes. Ilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. Okay? Para mas maunawaan mo ang iyong kapatid. Para mas maunawaan mo ang iyong leader. Hindi porket napagsabihan ka na, tampo ka na, umalis ka na ng church. O hindi porket nakita mo si kapatid mo na ganun, 'di ba? So patama na agad. 'Di ba? So ako, minado ko diyan nung mga unang early years ko talaga sa paglilingkod. Hindi ko rin makontrol yung sarili ko talaga eh. Bakit ganyan yan? Ba't ganyan yan? Ba't ganyan yan? Naku. Church pa yan, ganyan. Nagkaroon man akong critical spirit din talaga before. Pero grabe din yung pagpipiga ng Panginoon, pagtutuwid ng Panginoon in terms of my character talaga. Hindi madali. Natignan mo yung kapatid mo. Tignan mo yung pastor mo na may compassion. Ang daling sabihin, alam nyo itong topic na to, napakadaling, parang ano to eh, napakadaling ituro, gano'n. Kasi more on a practical to, itong bagay na to. Pero ang hirap naman gawin talaga in realidad. Kasi alam niyo po mga kapatid, in reality, bakit ba tayo may ministry? Bakit may tayo church? Church is a body of believers, tama? Bakit tayo may ministry? Sino mini-ministry natin? Walang iba mga peoples. We serve people. We minister to them. Kung walang tao, walang simbahan, walang ministry, kapatid, di ba? So, grabe, no? So, ang hirap minsan na ilagay natin yung ating mga sarili sa shoes ng iba until we get there, it that the same position. Parang, minsan, mabilis mag-criticize agad-agad na hindi natin inuunawa at naipagpipray, ipanalangin muna. Ano ba muna yung sitwasyon? Bakit ganon ang desisyon? So, actually, sabi nga po sa Psalm 145 verse 9, the Lord is good to all. He has compassion on all He has made. So, dito pa lang, no, makikita natin na if minsan we are tempted not to be in a critical spirit, hindi tayo nag-iisip na muna, pinag-iisipan muna yung mga bagay-bagay.
bago tayo magsabi o maglabas sa ating mga bibig, no? Di, tignan muna natin yung Panginoon. Si Lord, mabuti siya sa lahat. Hindi lang yan believers. Pati kasama dyan ng unbelievers. He has compassion on all He has made. Lahat po. Kasi di ba ang Panginoon, naging tao siya. Naranasan niya maging tao. So tayo, kadalasan, pag nandun na tayo sa posisyon, lalo na siguro, no, pag iba siguro, hindi para natin naranasan yung problema niya. Madali lang magbitaw ng salita. Ang hina mo naman. Hindi mo ba kaya? Tagal mo ng Kristiyano. Alam ganun. So, hindi muna natin inalam ano ba talaga yung sitwasyon before we say things. For example, lalo na actually sa issue ng panlipunan ngayon. Alam niyo dati, sobra yung galit ako ano yung on fire na Christian ako, galing ko lang retreat. Ganun, I remember. Minsan, alam ko namumuy ako sa kasalanan. Diba? Minsan hindi ko nasa-separate yung yung hate the sin and loving the sinner. Parang ganon. Actually, ang tagal ng years, itinuruan ako ng Diyos diyan. Paano? Kung ikaw ba mag-share ng gospel? For example, sa panahon ngayon, sa LGBT, pag nag-share ka ba, pagalit ka. Alam mo, isa sa tinuro sa akin ng Panginoon, isa sa tinuro sa akin ng Panginoon talaga. Oo, yung mga preacher talaga, iba talaga boss no, yung sa mga street preacher, no? Pero pag nasa setting ka, kunwari nasa trabaho ka, there's wisdom in how you deal with people. Meron kang compassion. For example, ikaw ay naranasan mo na ma-depress o magkaroon ka ng suicidal thoughts. Tapos nakita mo yung minsan naiinis ka na. Ano ba to? Ang hina mo naman, lalaki ka ba? O Kristiyano ka ba? Ba't lagi ka na na-anxiety? Ano ba ginagawa mo sa buhay mo? Minsan sumasikap yung ulo mo. Ano ba to? Ay, pastor ba yan? Ba't ganyan yan? Alam mo yung gano'n, nagigitigal ka. Pero the Lord reminded me to be compassionate because once in my once once in a while sa buhay ko sa, sa buhay ko naging compassionate siya sa akin. Sa Panginoon, sa panahon nandun ako sa weakness ko, sa panahon nandun ako sa lowest point ko, mas naunawaan ko ang mga tao. Actually, recently, nag-share ako ng mga videos kasi gusto ko makapag-share din ng mga gospel sa different types of group people, like sa mga Satanists, like sa mga LGBT people. Paano mo share ng gospel yon? Kasi ako bilang Christian, actually, the Holy Spirit prompted me in His Word na we should be bold, na lumaban sa kasalanan. Pero hindi doesn't mean maging aktivista tayo. Pero we need to share the gospel. Kung walang mangangaral, paano nila malalaman ang salita ng Diyos kung tayo tatahimik? Wala tayong ginagawa. Hindi tayo nagpipraise para sa kanila na sila day maligtas. Pero paano nga bang approach, Lord? Ito yung in-remind sa kanila. Be compassionate. How you will share the gospel to the depressed, to the suicidal. How you will share pag may na-encounter kang katrabaho mo na homosexual, lesbian, paano mo share yun ng gospel? Point out mo ba yung sin agad-agad? Yung nag-aaral ako recently ng mga evangelist, no? Kasi recently, the Lord give me that kind of fire in terms of evangelism, ganyan. So, sabi ko, paano nga ba? So, yun nga, nakita ko, merong isang tao doon na evangelist siya, preacher siya. How he shared the gospel sa mga LGBT. Alam mo yung mga LGBT, hindi siya minumura, hindi siya tinuduroan. Ano lang siya, kalmado lang siya how he shared the gospel. At nagulat kami ng isa doon na isang homosexual na grabe yung response niya, nag-respond siya sa gospel. He just communicate the truth in love. Kumbaga, he has compassion doon sa tao. Hindi condemning yung dating, pero sinabi mo yung katotohanan. Actually, mahirap gawin yun. Di ba? For example,
Sa taong kaaway mo, share mo ng gospel, no? Ang hirap, mga kapatid. But the Lord reminded us, minsan naging compassionate ang God sa atin nung nagkasala tayo. Kaya nandito at nandito ka. At nandito ako. 2 Corinthians 1:3-4. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. So kaya naman pinaparanas sa atin na Lord yung mga trials na yan, yung wala ka din pera, maranasan mo din yung ano ng iba. Kasi dati hindi mo maunawaan, no? Sabi ni Lord, masyado kang critical sa kapatid mo unbeliever paano mo sila mari-reach out, masyado ka laging critical. Ganon. Baka maging critical tayo noon, di ba? Sabi, padaanin nga kita sa ganito. Minsan ganun ang ginagawa ng Diyos. Ako, how many times ni-evaluate ko yung sarili ko. Lord, pinapadaan mo pala ako dun sa ganung feeling. Ang dami. So I could realize, ganun pala yung nararamdaman ni kuya, ni ate, ni leader, ni brother, ni sister, ni boss, ni workmate, ni friend. Ganun pala. Mas naunawaan ko na. Diba? Sabi ko, Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you. Mas madalis magpatawad. Because alam natin, ang Diyos unang nagpatawad, unang naging compassionate sa atin. Be compassionate, mga kapatid. Next, brotherly love. Love as brothers, be courteous. So yung courteous na word na yan, sa original Greek word yan, ibig sabihin din yan is brotherly love, no? Philadelphia. So brotherly love din yung ginamit. So love as brothers and be courteous. So the Lord is calling us, tayong magkakapatid kay Kristo, no? Without malice nga, no? Pag tayo ay nagmamahal sa bawat isa. Diba? So we do not take advantage of one another. Diba? I mean, tayo nga na lang magkakapatid, tayo pa nagsasaksakan. Diba? Tayo pa nagkahagatan. Actually, I have seen that and experienced that din sa paglilingkod ko. So I've been into churches din naman. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi madali. Akala natin yung mga medyo issue, yung paglilingkod, mga ganyan yung finances. Hindi lang naman din yun. Actually, relationship issue dahil hindi magkasundo si member sa kasi pastor. Si member sa kasi leader. Nagka-clash. Si brother to brother, brother to sister, sister to sister. Hindi magkasundo. Kasi walang pag-ibig bilang magkakapatid, bilang pamilya. So, ating mapapaalalahanan po sana tayo doon. No? Romans 12:9-10. Love must be sincere. Hate what is evil, cling to what is good. Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. So pag nagmahal ka ng kapatid mo, totoo dapat. I-hate mo yung kasalanan niya, pero restore mo siya. Hindi mo siya i-condemn. Paano siya makabalik? Sugat na nga siya. Sinugatan mo pa. Ito pala yung natutunan ko. Pag nag-correct pala tayo, alam mong sugatan na nga siya. Kunwari, alam natin pinalo siya ng Diyos sa lagay na yon. Alam natin, no? We have discerned na consequence yun ng kanyang maling ginawa. Alam mong sugat na nga siya, sugatan mo pa? Ang kailangan niya comfort, saka bago mo i-correct. Ganun po dapat. Kaya nga sabi sa Galatians 6:1-2, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, nakita mo yung brother mo o sister mo, alam mo, nagkasala talaga. You who live by the Spirit should restore that person gently. Gentle ang restore. Hindi bira ng bira agad. Hindi talaga natin sila mawin sa Lord. But watch yourselves, you also may be tempted. Pero may boundary ha. Alam mo na yun yung kasalanan niya, baka mapagaya ka sa kasalanan niya, gawin mo din. Carry each other's burden, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Ito yung crucial sa atin. Na talagang yung talaga, kaya nga ang churches may mga discipline, di ba? Mga DA na tinatawag, ganun. But tayo na accountable dun sa tao, kami inaalagaan tayo, we must restore them gently. So yun tamang approach ba? Positive, negative, positive. Yung natutunan ko sa trabaho. Meaning, you said positive things like comfort mo, ganun, alam kong pinagadaanan mo, ganun. And then such a time, pag okay na siya, to receive
rebuke and correction, saka mo i-rebuke sa correct. And then, but hindi natatapos doon. Ang isunod mo, hope na kaya siyang i-restore ng Panginoon from his or her consequence. Dapat ganun na nagmamahal. Alam niyo po, maraming mga, nanonood din kasi ako ng mga videos recently. Bakit maraming nagiging atheist sa Amerika? They hate the church. Bakit nga wala nila hate ang church? Kasi nga, meron silang bad experience from Christian people. Pero yung iba doon, justification na ng kanilang mali. Ayaw talaga nilang umalis sa kasalanan. Pero yung iba doon, namali lang ng correction. Hindi kasi naramdaman ng tao na mahal siya. Magkaiba talaga matigas ang ulo ayaw talaga magpatuwid. Iba talaga yon. Pero yung, meron talagang iba na nakulangan lang sa comfort, hindi lang na-balance yung pagtutuwid. Kasi kahit nagtutuwid tayo ng kapatid natin, isipin, natin na may love pa rin dapat. May love. Na maramdaman niya, kaya mo siya tinutuwid, kasi mahal mo siya. Parang nanay at magulang na pinapala mo yung anak, di ba? You spank a child because you love that child. Amen? So sabi nga sa Matthew 5:21-48, sabi dito, ito din yung mga problema nating mga sa simbahan. Okay. Bakit wala si sister? Ayaw niya makita si brother. Ba't wala si brother? Ayaw niya makita si sister. Wala si sister kasi ayaw niya makita si sister. Wala si brother, ayaw niya makita si brother. Wala si brother kasi ayaw niya makita si pastor. Natamaan sa preaching, feeling tinatamaan. Alam niyo, wala si pastor kasi yung inalagaan niya, sobrang sakit ng ulo, ayaw niya makita. So verse 21, you have heard that our ancestors were told, you must not murder. If you commit murder, you are subject to judgment. But I say, if you are even angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, you are in danger of the fires of hell. So if you are presenting a sacrifice at the altar in the temple, and you suddenly remember that someone has something against you, naalala mo, na ba nagdilingkod ka sa simbahan, naalala mo palang meron ka palang kagalit, church, kapatid mo, leave your sacrifice there at the altar. Go and be reconciled to that person, then come offer your sacrifice to God. Praise God. Ito may naalala pala kayo na habang pinag-aralan ko. Naalala ko dyan, ito si Pastor Reggie. Kasi meron kaming isang ministry nun dati. Ginamit siya ng Panginoon para ipag-reconcile kami. Alam mo yung nakakatawa yung experience na yun. Di ko na-realize na, nga pala, di pala kami ayos. Tapos nililingkod-lingkod ako. Alam niyo mga kapatid, minsan tumatay tayo sa pulpito, nagtipreach tayo. Pero minsan di pala natin ginagawa. May paano pala din kagalit. Sabi dito, no, may iba kagalit, bago ka maglingkod dyan, ayusin mo muna yung relasyon mo sa kapatid mo. Umi ka ng kapatawan, what if na ka ng kapatawan, ginawa mo ng lahat, no? Pero wala pa rin. Okay ka na nun. Hindi na ikaw accountable. At least nagawa mo na, napatawad mo na. At nakahingi ka na ng tawad. Ito po yung problema sa church eh. Dami mga nabubuwag dahil sa mga kaganyan-ganyan, ayaw makita. Minsan ko na pong naranasan yan. I've been in that situation. Ang hirap. Inis na, alam mo noon, mga immature days ko noon na, ay naku, nakikita ko tong tao na to, Kristiyano pa naman to, nakikita ko sa church. Hanggang galaiti talaga ako. Alam mo yung flesh ko ba, hindi ako nagpo-flow sa Holy Spirit. Sabi ko, pag ganyan-ganyan ka pa, sa utak ko, sabi ko, pag ganyan ka pa, pitch ka pa, pero hindi naman totoo yan. Alam mo, pero grabe. Ako yung tinuwid ng Panginoon. Ako yung hindi masaya. Ako yung lagi may bigat-bigat na papunta sa church. Sa kanya, wala lang. And the Lord deal with me with that. As alala ko, yung may ibang mga din, membro, dahil sa ganong issue, sitwasyon, di na natin ng church. Relationship issue. Relationship. Walang pag-ibig. Walang pagmamahal sa kapatid. Alam niyo mga kapatid, no? Parang sa pamilya ninyo, pag nag-away ba kayo ng kapatid mo, ginagawa mo? Papalayasin mo ba? At the end of the day, after bago lumubog ang araw, kapatid mo pa rin yan.
Pinapalayas mo ba yung kapatid mo pag nag-away kayo? Hindi, di ba? Si kapatid mo eh. Ano na yung magkapatid kayo? Yan yung itinuro sa akin ng Panginoon. And we should have that too sa ating mga buhay. First John 3:15, if anyone who hates a brother or sister is a murderer. O di ba? Maraming mga Kristiyano pinapatay na si brother or sister. Mamamatay tao. Pero nagsabi niya, hindi ako. Maraming mga Kristiyanong mamamatay tao. Hindi literal nakapatay. Pero pinatay si brother, si pastor, o si leader. Isip, puso. Kaya nga 1 John 4:20, if someone says, I love God, but hates a fellow believer, sinungaling yung tao na yun. For if we don't love people we can see, how can we love God whom cannot see? Nasabi mong mahal mo ang Diyos pero hindi mo magawang mahalin ang ibang tao. That's a hypocritical statement. Ganito kasi diba yung relationship? Vertical, diba? Vertical, papunta kay God. Horizontal sa tao. Diba parang cross yon. Hindi natin sabihin talaga na mahal natin ang Diyos. Pero marami tayong kagalit, marami naiinis sa atin. Diba? Hindi natin nare-represent ang Diyos ng pag-ibig, mga kapatid. And I've been into that. Nananasan ko po yan. Talagang nasa chain ako noon eh. Grabe. Pero praise God sa kalayaan, Panginoon. Matthew 24:10, at that time many will turn away from the faith and will betray, hating each other. O ayusin na natin mga relasyon natin. Lalo ngayon nasa last days na tayo. Hadang papalapit tayo sa pagdating ng Panginoon. Marami daw magka-turn away sa faith. Tapos marami daw magtatraiduran sa bawat isa. Tatraidur ka ng kapwa, brother, believer, kapwa, sister. Handa ba tayo? Traidorin. O naranasan niya matraidor? Handa ba tayo? Handa ba natin silang patawarin kahit you betrayed? You have been betrayed. Bigat, no? Pero ito yung inutos ng Diyos sa mga disciples niya. John 13:34-35. A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. Paano daw magmahal? Hindi kagaya. Paano natin mahalin ang ating nanay, kapatid? Paano magmahal tayo ng kagaya ng Lord? Actually, itong sa John 13:34-35, ang ginamit dito na Greek word is agape. Highest form of love. Mahalin natin ang iba, kagaya ng pagmamahal ni Lord. 35, by this one will know that you are my disciples if you love one another. Alam mo, madaling mag-invite sa isang ministry, sa isang gawain, sa isang church, pag nakikita ng mga tao na nagmamahalan tayo. Amen? Mararamdaman kasi ng ano yan eh. Yung mga chismis, ako, nananasan ko po yan. Sobrang pinagsisihan ko po yan. Iyak ko sa Panginoon. Kasi tinawid din ako dyan ng Panginoon. Eh kung kayo, watak-watak kayo mismo sa ministry, tapos nagkakagalit-galitan kayo, ano ba yun, nakakagatan kayo? Paano itong John 13:35, verse 35? Paano nila mananaman na muna na disciples kayo? Eh ang marka natin pala pag-ibig. Kung tayo mismo nagkaagatan. Grabe, yung mga pagtuturo sa akin ng Panginoon yan. Nagsisink in ngayon sa mensaheng ito. Ngayong gabi. At ngayon, nare-realize ko kung paano kuminahan ng Diyos. Kung paano ka-gracious ng Panginoon all this time in serving Him. Truly, God is good. God is merciful. God is a loving God. He loves me. Grabe, no? Romans 13:8-10. Sabi dito, owe nothing to anyone except for your obligation to love one another. If you love your neighbor, you will fulfill the requirements of God's law. For the commandments say, you must not commit adultery, you must not murder, you must not steal, you must not covet. Itong lahat ng mga to, mga kapatid, other such commandments are summed up in this one commandment: love your neighbor as you love yourself. Love does no wrong to others, so love fulfills the requirements of God's law. So magkaroon tayo ng brotherly love. Kasi ito pala yung inutos ng Panginoon sa atin eh. Magmahal. Hindi lang natin minamahal ng Diyos. Mahal din natin ng ibang tao. Diba? Sa liar nga daw tayo pag natin minamahal ng ibang tao eh. Hindi tayo na masasabing Kristiyano. Hindi tayo nakikita yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Next, humble attitude. Sabi dito,
Becourges, turning evil for evil, reviling. Alam niyo po ba mga kapatid, yung sinerge ko din, yung becourges din is sa Greek word is tapenoprones, na ang ibig sabihin din, another meaning din pala niya is humility. So wag na po tayong gumante, di ba? Hindi ko na nailagay dito yung verse na pag binato ka ng tinapay, yung gagawin mo. Pag binato ka ng batong, ay pag sinampal ka sa chick mo, ano gagawin mo? Gaganti ka rin ba? So hindi. Ibigay mo pa yung ano mo, kabilang chick mo para magpasampal. So sa Kristiyano, hindi uso ang gantihan. So actually sabi nga sa Matthew 5:5, blessed are the meek. Yung Greek word kasi nito is praise, which is other meaning din is humility, yung meek. For they shall inherit the earth. The earth. Yan po ang pangako ng Panginoon. So magkaroon tayo ng humble attitude. Kung ang Diyos natin ay humble, di ba, nung panahon na siya ay dinodura-duraan, no? Nilapastangan siya hanggang ipako sa krus. Alam niyo naman yun, mga kapatid. Pero, hindi siya nagsalita na masama. Naging humble siya. Kaya na natin ang Diyos ang gumanti. Hebrews 10:30, sabi dito, for we know him who said, it is mine to avenge, I will repay, and again, the Lord will judge his people. So, wag naman yung ano, no, pag tayo nalangin, Lord, ipag-iganti mo ko, mamatay na siya. Di naman ganun. Yung tipo mo, Lord, yung humble ka dapat na hindi punong-puno ng revenge o hatred yung puso natin, pare. Dapat pinapasud sa Diyos nga natin. Pero ang laman naman ng puso natin, hatred, di ba? Ibig sabihin nandito, itong verse na to, Lord, ikaw na pong bahala. Alam ko, you're a just God. Ipagtatanggol mo ko. Lord, yun dapat. So nakikitaan ka pa rin ng humbleness. Kahit alam mo na ikaw ay naagrabyado ka na ni brother or sister. Kaya nga Leviticus 19:18, do not seek revenge or bear a grudge against anyone among your people, but love your neighbor as yourself. I am the Lord. Ayun. Huwag tayo mag-seek ng paghihiganti o grudge to anyone. And Matthew 11:25, and when you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them, so that your Father in heaven may forgive you your sins. Tandaan natin, tayo ay minsang nagkasala. Tayo'y nagkakasala, ngunit pinatawad tayo ng Diyos. Sino ba tayo upang hindi magpatawad sa inyo? Alam niyo, paulit-ulit na to, pero paulit-ulit natin itong nararanasan hanggat may church. Amen? Hanggat may ministry, maranasan natin to. Kahit nga sa simpleng family setting, workplace setting, mararanasan natin ito, mga kapatid. Ako na lang sa workplace, naranasan ko din to. Alam ko may mga fault din ako. Pero, alam mo yung parang yung break time ko noon, nilalaan ko na lang sa prayer. Doon ko na lang iniiyak ang lahat sa Panginoon. Minsan mali din yung heart ko sa Panginoon na, Lord, ikaw na bahala, ikaw na bahala. Mga ganun. Alam mo yung minsan mali din talaga. Pero itutuwid ka talaga ng Panginoon na, Lord, ikaw na, baguhin mo sila. Napatawad ko sila. Help me, Lord, na. Mayroong isang time na sabi ko, Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya maging mabuti. minsan may ganun. Tulungan mo ko, Holy Spirit. Alam ko ginosip ako ng tao na to. Alam ko kung anong gagawa nito. At alam ko na ano to, iba to pag ako'y nakatalikod. Help me to be good. Help me to be kind. Yun, tinuruan ako talaga ng Lord. Talagang Holy Spirit helps you to become, magkaroon ka ng humble spirit, mga kapatid. Hindi madali yun. Hindi madali talaga, mga kapatid. Kaya nga, yung pagpapakamaba, walang talo. Kung ikaw ay gumanti, nirealize ko nun, pag ako ay gumanti, nanapak ako ng mga katrabaho ko, nakalimutan ko na, ay, maglilingkod pala ako ng Panginoon. Ay, Kristiyano pala ako. Wasak na yung testimony ko. wasak na. Salamat, Holy Spirit, sa pagkakaroon ng self-control.
Yan mga kapatid. Minsan tatawa na lang ako pero wala talaga ang Panginoon. Wala, mga kapatid. Lalo na ito, control tongue. Diba, mga kapatid? Let him refrain his tongue from evil and his lips from speaking deceit. Tayo mga Kristiyano, dapat nakakitaan tayo ng pagkukontrol sa ating mga dila. Hindi po madali ito mga kapatid, no? Proverbs 18:20-21, from the fruit of their mouth a person's stomach is filled. With the harvest of their lips they are satisfied. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. Alam niyo po ba, ayon sa pag-aaral, meron dalawang halaman na nagkaroon ng scientific experiment. Yung isang halaman, minumura at nagsasalita ng mga bad words yung estudyante. At yung isang halaman naman, puro good words. Ang ganda mong halaman, lumago ka, ganun-ganun. Alam mo kung nangyari doon sa isang halaman na minumura? Puro negative words na sinabi, namatay. Doon yung isa, ang lagu-lago. Kaya nung una, hindi ko maunawa yung nanay ko dati. Ba't mo kinakantahan yung halaman? Ganun. Bakit mo kinakausap yung halaman? Totoo pala yun, may scientific pala yun. May kapangyarihan talaga ang salita pa. Hindi pala nagkakamali ang Biblia. Hindi kailanman nagkamali ang salita ng Diyos. Amen? Na may kapangyarihan ng ating mga bibig na mangkondem at pumatay sa ating mga salita. Minsan masakit ang salita kaysa sa literal na sapak at sampal. Amen po ba? Yung salita tumatagos. Hindi natin minsan makalimutan ng ilang buwan dahil sa salitang yun, mga kapatid. Grabe. Kaya nga, Proverbs 15:1-2, a gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger. Tinan nyo, pag kumausap ka ng isang taong sigaw ng sigaw, galit na galit, subukan yung maging mahinahon sa sagsalita. Anong gawin? Magiging mahinahon din, di ba, yung kausap mo? Pero sa tingin nyo, sigawan nyo, maggalit kayo, ganun din ang gagawin ng kausap nyo. Minsan di ko to, oo nga pala, Lord, no? Oo nga pala. Sorry, Lord. The tongue of the wise adorns knowledge, but the mouth of the fool gushes folly. Kung sinasabi natin na tayo ay wise dahil tayo na sa Panginoon, may full of wisdom tayo, iniisip muna natin ang ating mga sasabihin bago tayo magsalita. Lalo na tayo mga Kristiyano. Lalo na when we communicate the gospel. Lalo sa ngayon, lalo yung generation na yan, medyo sensitive yung generation ngayon. Social media pa lang. Napaka-sensitive talaga yung generation. Pero mga kapatid, mag-ingat po talaga tayo, mga kapatid. James 1:19-21. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen. Mabilis daw tayo makinig, but mahinahon, mabagal magsalita. Pinag-iisipan, hindi basta-basta nagagalit. Because human anger does not produce righteousness that God deserves. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you which can save you. So imagine mga kapatid, no? Kahit nga sa prayer meeting, pinapaalala sa akin ng pastor ko noon, pag prayer meeting kayo, hindi gossip prayer meeting. Pag-pray naman kasi sabi nito, pag-pray mo naman kasi nakita ko si sister na ganito. Nagkasala tayo, prayer meeting nga, pero gossip naman pala. Ay nako, I've been into that din, mga kapatid. Hindi rin ako aware noon pero nung na-realize ko, gossip nga pala yun. Kaya meron isa ngayon na may Christian yan kasi sa office ako. Although narinig ko in the background yung mga nangyari sa kanya magaganda, hindi magaganda, pero hindi ko siya kino-confront na, uy, narinig ko na ganito, no? Kasi chismis yun, di ba? Hindi na. Kasi, hintayin ko na lang. Kung hindi sinabi sa akin ng tao yung bagay na yun, kahit narinig ko, kahit aksidente ko narinig yun, hindi ko kakalat din sa iba. Uy, ganito pala siya. Kasi chismis yun eh. Di ba? So, I should learn to control my mouth. Because I am child of God. Yun yung natutunan ko. Kaya kahit yung isa na yun, napasa Diyos ko na lang siya. May aksidente kong marinig eh. Nag-uusap sila dun eh.
Kaya pag tinatanong ko naman, nakausap ko naman, ayaw mo magsalita, o i-respect ko yun. Kasi magkasala pa ako ng gossip. So ganun po mga kapatid. We should learn to control our tongue. Ngayon po talagang nagkakabuwag-buwag na mga simbahan sa pagchismis. Na minsan, siya na pa yung pinanggagalingan. Proverbs 31:23, those who guard their mouths and their tongues keep themselves from calamity. So pag ginard daw natin ating mga bibig, ano mangyari? Iwasan daw natin yung kalamidad. Di ba? Kalamidad ng pagkawasak-wasak ng relasyon sa church. Proverbs 26:20, without wood, a fire goes out. Without a gossip, a quarrel dies down. Tignan nyo, kung yung apoy, walang kahoy. Kung walang apoy, walang apoy kung walang kahoy. Walang pag-away-away kung walang gossip. Ay, yung gossip talaga. Isa yan sa wala makakapasok sa langit. Kaya kung tayo ay na-save na, tayo ay na-born again na, talagang we should control our tongue. Psalms 34:13, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. At ang pagsisinungaling. So it's talaga yung na ating pag-ingatan, kakambal o pinsan ng gossip ang pagsisinungaling. So control our tongue then, Colossians 4:6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ito ang critical, lalo na sa mga unbeliever. Ito din, isi-share ko din yung mga pagkakamali ko noon. Para siyempre, isa testimony na rin. Alam, mga tao minsan, alam mo naman minsan may katrabaho ka na, sinusubukan ko lang kung anong sasabihin mo para matrap ka. Parang si Jesus, alam mo yung si Jesus, di ba noon, inuhuli siya ng mga pariseyo, pag may nasabi siya mali si Jesus, para madakpin at maakusahan nila si Jesus. Kasi tayo mga Kristyano, ganun din tayo. Yung mga unbeliever minsan, hinuhuli lang tayo niyan sa mga ating mga bibig. Kaya mag-ingat-ingat tayo. Lalo pa nagtanong sila about sa gospel, alam nating mga kasalanan. I remember, anong stand mo dito, Sam, bro Sam, anong stand mo dito about sa divorce? Anong stand mo dito about sa LGBT? Anong stand mo dito sa abortion? Yan yung tatlong topic, di ba? Naku, dapat alam natin paano yan sagutin na may full of grace. Yes, may truth, pero with grace, seasoned with salt. Yung salt, di ba ano yan? So, ibig sabihin, hindi siya sugar. Salt dapat. No, hindi sugar-coated. Yung katotohanan, pero full of grace. When you respond to them, the truth, dapat hindi condemning. No? Yes, it will pierce their hearts at some point, pero mararamdaman nila yung grace and love doon, how you answer them. So, kaya dapat tayo mga Kristiyano, pinag-aaralan natin how we respond to people, lalo sa mga, kung nasa ibang lugar tayo, sa mga unbelieving environment tayo. Kasi sa church, madali na naman magsabi ng Hallelujah sister, praise God sister, brother, praise God, thank you pastor, glory to God. Madali lang yun. Paano kung nasa office setting ka, na puro unbeliever, o nasa pamilya reunion ka na puro unbeliever, how can you answer them? With grace, but with truth. So, napaka-importante nun. Kasi hindi natin sila masishare ng gospel agad-agad. Actually, masishare din pala ako, no? Yung tita ko, pumunta sila dito kasi parang, basta meron kami family issue nun. Pumunta sila dito one time. Pero nakapag-decide na kami na patawarin sila sa mga ginawa nila. Nagulat ako. Ang sinabi sa akin ng Panginoon, how I should approach her. Alam ko may ginawa siya sa amin hindi maganda. Alam mo yung, sabi ko, tita, auntie, alam niyo po, pinapatawad na namin kayo. You know, auntie, mahal ko po kayo, mahal kayo ni Lord. Niyakap ko siya. Ala, umiyak. Tapos tumanggap siya sa Panginoon. Praise God. Tapos, pininpoint ko sa kanya yung witchcraft niya, yung ginagawa niyang pangkukulam. Ganun. So, alam niyo naman, may lahi kami kukulam, di ba? Part yan testimony ko. So, with that, sinuko niya yon, humingi siya ng repentance, nag-repent siya sa Panginoon, sumayo siya sa panalangin, tapos umiyak-iyak siya. Tapos pinapaulit-ulit ko na mahal ka ng Panginoon, niyayakap yung tita ko na yun. Yun. Alam niyo mga kapatid, di ko magagawa yun eh. Kung hindi ako ilang beses tinawid ng Diyos sa mga circumstance na how I approach other people, hindi madali yun.
Marami rin akong din na pinagdaanan na bago ko matutunan yun. Kung wala din Holy Spirit na nagturo sa akin, hindi ko magagawa yun na i-approach sa Kanya na super full of love, full of grace. At the same time, na-communicate ko yung truth na mali yun. Si Lord lang talaga. Grabe. Controlled tongue, mga kapatid. Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Take note of this, according to their needs. Kaya pag sasalita ka, be discerned. Magkaroon ka ng discernment. Holy Spirit, give me spirit of discernment. Ano bang kailangan ng tao na to? Comfort ba? Tulong ba? Tulong. Kung kailangan niya ng comfort, comfortin mo, wag mo nang paluin. Huwag mong sabihin ng masakit na salita agad. Kaya ganyan, ganyan, ganyan. Diba? Hindi ganun. Kung alam mong ang kalagayan niya ngayon, he needs comfort. She needs comfort before you correct. Yun yung pagkakaroon ng controlled tongue. May wisdom sa lahat ng bagay, mga kapatid, lalo na the Holy Spirit resides in us. Praise God. Next, repentance. So tayo mga believers, napaka-importante ng salitang repentance. So tayo nawawala, naliligaw sa Panginoon, naapektuhan ang ating mga relasyon sa ating kapwa, kapatid. So let him turn away from evil and do good. Turn away from that sin, repent. Bago natin makorek ang iba, bago natin sabing maayos ang simbahan, tayo, parte tayo ng simbahan. We need to repent. We need to get right with God first. Tayo muna ang magpaayos sa Panginoon. Repent. Sabi nga Acts 3:19, repent and then turn to God so that your sins may be wiped out, that times of refreshing may come from the Lord. Amen. God will refresh us when we repent. Hallelujah. At ito pa, James 5:16, in repentance, sa pagsisisi, nandun din yung confession. Right, mga kapatid? Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. Baka naman kasi, mga kapatid, no, ang daming may sakit sa church, mga or maraming mga hindi ayos sa church. Kasi nga, sila mismo, hindi nagkakapatawaran, walang confession, walang pag-uusap. Dapat napaka-importante ng salitang confession, kaya naatake ng kaaway because of that, lot of confessing sins to one another. So kailangan tayo, pag alam natin nakasakit tayo, sorry ganito, sorry. Sabihin natin agad-agad para hindi yun lumaki. Sabi nga dito, pray for each other so that you may be healed. Maraming papagaling if ayos at tama ang ating mga puso. Kasi when you confess your sins, alam mo nagkamali ako sa'yo. Alam mo, mali yung iniisip ko sa'yo. Sorry Sorry pastor, sorry leader, sorry sis, sorry bro. Sorry. Ito kasi nainis ako sa'yo. Sinabi mo. The prayer of the righteous person is powerful and effective. So let's normalize that, mga kapatid. Next. Pursue peace. Let him seek peace and pursue it. Kapayapaan, napaka-importante nito. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Since as members of one body, you were called to peace and be thankful. Okay, mga kapatid, hayaan natin ang kapayapaan ng Panginoon Jesus ang mamayani sa ating mga puso. Hindi po natin magagawang makipag-ayos sa iba, magkaroon ng kapayapaan sa bawat isa, kung mismo ang hindi natin namamayani ang puso natin ng Diyos. Hebrews 12:14, sabi nga dito, make every effort to live in peace with everyone. With everyone. Kahit yung mga unbelieving na katrabaho. Ako dati sabi ko nga sa inyo, may testimony ako na gusto ko na magalit, gusto ko na mainis. Ilang buwan ko silang nag-isolate ako, hindi ko sila sinasamahan. Hanggang ilagay ako ng boss ko na itabi sa kanila. Pero, sino bang Kristiyano? Ako, Lord.
Kahit mahirap, 'di ba? Make every effort to live in peace with them. Hindi ibig sabihin mako-compromise ka sa faith, hindi ibig sabihin makikisama ka sa kanila, gagawin mo din mga ginagawa nila. Ibig sabihin lang, papatawarin mo rin sila at being kind and good to them. Ngayon, maayos na po yung aming mga relasyon, mga kapatid. Pero siyempre, nandun pa rin yung boundary na. Siyempre, I could not trust everyone. Pero maayos na po kami. Praise God. Ayos din yung relasyon namin na sumasabay na ako sila sa pagkain. Alam mo yung mga ganun. Ang saya pala may puso. Kaya ngayon, hindi ka na mahihiya mag-share ng gospel. I remember sabi ng pastor namin, alam mo, minsan hindi ka makapag-stand up sa righteousness, hindi ka makapag-share ng gospel kasi alam mo sa sarili mo, may dinadala ka. Oo nga. Nagpipreach ako ng about love, forgiveness. Ako nga mismo, hindi ko magawa. Alam mo yung mga ganun. Ang hirap talaga. Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, I need to die daily. I need to die daily on my flesh. Malugod ka lamang, mag-glorify ko lamang ikaw. Kahit sa mga taong alam kong may ginawa sa aking masama, magiging mabuti ako, Lord, kahit nahihirapan ako. Magiging mabuti pa rin ako sa kanila, Lord. Pursue peace with everyone. Happy. I need to die daily talaga. Romans 16:20, and the God of peace will crush Satan under your feet shortly. O, di ba? God of peace na ang magkakrush kay Satanas. Minsan, kaya nga gulo-gulo ang buhay natin. Kaya kalit kanin yung mga atake ng kaaway. Kasi tayo, may butas ng kaaway sa atin, relasyon sa ibang tao. Yun palang butas. Ang kaaway sa atin. Pursue peace. Conflict in relationship is an opportunity to show God's love like what He did for you and for me. Opportunity palagi yun pag may conflict. Opportunity yun para maging kagaya ni Lord. His grace was shown to us even we are not worthy. Sino bang worthy dito? Wala. Our brokenness due to conflict is an opportunity to made whole again in God's love. So only Jesus can love you at your worst. Ito na ba niyo natutunan ko din? At my worst, na hindi ko mapagkatiwalaan ng ibang tao, even I myself, I cannot trust myself at times. But only God loves me at my worst. Kayo ba, mga kapatid? Then God definitely blessed those who are peacemakers and humble. Pinagpapala ng Lord yan, mga kapatid. Praise God. Dahil sa ating pagtatapos, sa ating last point, bakit call to blessing ang mensahe na to? Pag ayos ang ating relasyon sa ibang tao, sa kapwa mananampalataya natin, sabi nga dito, basahin na pa na sa verse 9, but on the contrary, blessing, knowing that you were called to this, that you may inherit a blessing. In short, if you bless those who hurt you, if you bless those who mistreat you, you bless those who persecute you, who bless your enemies, being do good and kind to your enemies, to unbelievers, to those who hurt you, brother, sister man yan, you will gain a blessing. May blessing kang paparating sa Lord. Kasi you were called and made to that blessing. Ano ba yung blessing na yun? Basahin natin sa verse 12. Dito ko rin siya nakuha yung sagot. For the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are open to their prayers. But the face of the Lord is against to those who do evil. Kaya naman pala, hindi masagot-sagot ang ating mga panalangin kasi may block cage. Yun po, mga kapatid. We are called to be blessed by God. We need to bless other people in terms of relationships so that we may be blessed, so that God will answer our prayers. Tingin mo, tama po, hindi tama. Kung mali ang motibo natin, sasagutin ba tayo ng Diyos? If we curse people in our prayer time, tingin mo sasagutin tayo ng Diyos? Kung di tama ang ating mga puso, hindi mo panapatawarin ka, di ba? Ng Diyos, kung ikaw hindi mo magpatawad.
nandun pa rin yung guilt, wala kang peace, paano yung hindi ka makapagtawad? Alam mo, pinatawad ka na ng Panginoon, tinanggap mo siya bilang Lord and Savior. Pero bakit humihingi ka ng tawad? Because you are in a relationship, right, mga kapatid? Pero ba't walang peace? Kasi nga, tayo mismo, meron tayong kagalit na binaon na natin sa ibimot at isipan natin. So, ito pala yun. Kaya nga, sabi sa Matthew 5:9, happy or blessed are the peacemakers, for they will be called the children of God. Pag tayo naging dahil ng pagkawasak-wasak, tayo ba ay sa Diyos? Pag tayo yung dahilan na nagkakaroon ng unity, tayo ay peacemaker. Tayo anak ng Diyos. Ako, tinamaan din ako dito sa verse na to. Kasi may mga times sa buhay ko na nawasak yung mga ibang bagay sa buhay ko. Diba? Because of my uncontrolled emotions. Not able to bless those who hurt me. Grabe. Pero thank God for those learnings. Because God said in James 4:6, but He gives more grace, therefore He says, God resists the proud, but gives grace to the humble. Yun naman, di ba? When we bless those who mistreat us, yung mga taong nakasakit sa atin, the Lord will give us favor in grace. Nakita mo, kalat ka ng pagpapala. Ito yung sinasabi na yung natutunan natin last week na blessing in obedience. When you obey God to forgive that person, to do good to that person, tinan nyo, kahit yung enemies pakainin mo, babait yan sa'yo. Bibless ka ni Lord. I remember, may isang katrabaho, sabi niya sa akin, alam ko may ginawa siyang kasalanan eh. Sabi niya, alam mo, dahil sa bait-bait mo pa rin sa kabila ng lahat, nakaka-guilty. Pero ayos na kami. Nakaka-guilty yung ginawa, pero napakabuti mo pa rin sa akin, sa kabila ng lahat. Kumano na siya. Hindi ko kaya yun. Kung wala si Lord, hindi ko kaya. Hindi ko kaya magpakumbaba kung wala ang Panginoon. Kung hindi mismo ayos yung sarili ko sa Panginoon. So dito tayo magtatapos. We cannot have that kind of blessing if we don't have good relationship with others. Pero meron din factor ang ating relasyon sa Diyos. Kung nauunawaan natin, kung intimate tayo talaga sa Panginoon, magagawa din nating magmahal ng kapwa natin, i-bless those who hurt us. Nasa kabila ng lahat, maging mabuti ka pa rin. Kung sinasabi mong close ka kay Lord, kung sinasabi ko na close ako kay Lord, kung sinasabi natin prayerful tayo, kung sinasabi natin Bible reader tayo, kung sinasabi natin love natin si God, we could love then those who hate us, who hurt us. Yun yung blessing. Blessing itself na yun mag-flow ka sa fruit of the Holy Spirit. Blessing itself na nakikita sa iyo ang Panginoon, nakikita sa akin ang Panginoon. Yun yung called to blessing. Walang lugar ang kahoy para makata. Kaya minsan sabi ko, Lord, sinisingil kita, Lord. Bless mo ko. Ay, naku, Lord. Salamat sa pagtuturo at pagtutuloy ng Panginoon sa atin. Habang may ministry, habang may church, habang may mga pamilya tayo, habang nag-work tayo, kung saan man tayo mapadpad, may tao. Lumipat man tayo ng iba't ibang church, may tao pa rin. May iba't ibang ugali pa rin. Hindi perfect ang leader. Hindi perfect ang pastor. Hindi perfect ang mga membro. Kahit sabing na born again na yan, hindi pa rin perfect. But we are called to be a blessing. Bless our relationship with others so we could bless by God and we can use by God more. Glory to God. Let us pray po mga kapatid. Our Heavenly Father, Lord God, we thank you for your message, Panginoon. You know, Lord, the condition of the church worldwide in terms of our relationships. Marami na po ang managkabahagi, nagkawatak-watak ng mga simbahan, mga relasyon, Panginoon, ang ministeryong nag-end, Panginoon. But Panginoon, paalalahanan mo kami na magkaroon kami ng unity, pagmamahalan sa bawat isa. One mind, humble spirit, Lord, na mamayani ang pag-ibig sa amin, Panginoon. Panginoon,
madatnan mo kami blemish-free sa iyong harapan, na nag-iibigan at the same time, naninindigan sa katotohanan. Na may abot din namin ng mga unbelieving people sa panahon ngayon na may katotohanan without compromise, but Lord, with love and grace. Turuan mo kami, Panginoon, nang marami pa kaming maakay na kaluluwa sa iyo. Di man kami perfect, Lord. In our weakness, your grace is sufficient, O God. Help us, Lord, to love you, to love other people like you do. Help us to bless our enemies, feed those who are hungry, feed our enemies. Help our enemies, help those who persecute us, help everyone. And help us not to revenge, Father God. Because you said, you will fight for us and you will take the avenge. Ikaw na, Lord. Nagkakatiwala namin life sa iyong lahat. Ikaw ang Diyos na nakakaunawa sa aming lahat. At kaya ka po hindi pa dumadating, Panginoon. Napakabuti ng puso mo. Napakamatiisin mo. Gusto pong ibig mo pong lahat ay magsisi at tumalikod sa kasalanan. Tawarin mo kami, Panginoon. Turuan mo kami na magkaroon ng buong mga pamilya, buong mga relationship sa trabaho, school, sa mga kapitbahay, sa trabaho, nasaan man kami, tigit sa lahat sa simbahan, sa aming kapwa mananampalataya. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, Holy Spirit. Sanctify us, sanctify us, sanctify us. We love you. We thank you, O God. Surrender everything to you. In the name of Jesus we pray. Amen, amen. Glory to God po, mga kapatid. Amen. Thank you, Kuyang Sam, sa napakagandang message ng Lord.